Dati-rate, ano ho, ang mga bata kasi may bulate sa tiyan, di ba? Usually. Opo. Okay, so deworming, para ka dumumi, ilabas mo yung mga nasa loob mo ng tiyan mo ng mga bulate. Tama po. Yun eh. Dati-rate po kasi, di ba may gamot, Combantrin? Yan po yan eh, dati, no? Kumbantri na. Opo. Nakatikim ako niyan, Manong Ted. Yes. Opo, yung nga po yun. So ito ho, chewable ito at ito po ay authorized ng DOH. DOH mismo ho ba ang nagpapatupad nito o DepEd o school officials? Yung tablet po ay sinusupply po yan ng DOH. At Okay. sila yung nagpo-procure. At ito po yung binibigay sa mga LGU po. At yung LGU po ang nagbibigay sa mga sa schools natin para i-administer yung deworming. Okay, sige po. And then ngayon, sir, ito po ay chewable. Nginunguya ito at nilulunok ng mga bata. At ito ho ba, bago po ito gawin, meron bang kaukulan pong kanya-kanyang, para sa mga bakuna, kanya-kanyang pahintulot in writing ang mga magulang ng bata? Apo, Manong Ted, mayroon pong protocol na sinusunod ang DepEd in coordination with the LGU. Bago po magsimula ang deworming event, ay una, nagsisig po talaga ng written consent sa mga magulang. Number two, nagkakaroon po ng rapid assessment sa mga bata at inaalam kung sino yung may lagnat, sino yung hindi maganda ang pakiramdam, at tinatanong din kung sino na yung mga kumain. So, lahat po yan ay nagawa bago po nung deworming. At kung sino may lagnat o hindi maganda pakiramdam, hindi po binibigyan ng tableta at pinapauwi po sa bahay nila. Opo. At yung magulang na po yung mag-a-administer. Okay, ito ho bang programang ito, meron na ho ba itong kaakibat na babala na meron po itong mga adverse effect, no? Kumbaga kapag ho ang bata ngumuya nito, yung mga posibilidad para sa bakuna ba o lalagnatin niyang batang yan, di ho ba? Mga ganon. Meron na ho bang kaukulang ganon po na protocol din at study? Yes po, Manong Ted. Actually, doon mismo sa lagayan ng medisina ay nakalagay po doon yung mga potential na adverse effect po na pwedeng maranasan ng mga kabataan. Pero po, gusto ko lang pong i-emphasize na of the more than 1,800, ito po yung nag-exhibit at nalulungkot po kami at po yung isa ay after natulungan nga po. Pero yun nga po, Manong Ted, gusto lang i-emphasize natin na antayin po natin yung result ng autopsy para malaman po talaga natin. Opo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.